Isaias Kapitulo 28. Babala sa Israel. Kawawa ang Israel sapagkat naglalaho na ang kanyang karangalan, parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga lasinggerong pinuno. May pabango nga sila sa ulo, ngunit animoy patay na nakahiga dahil sa kalasingan. Narito, may inahanda na ang Panginoon, isang taong malakas at makapangyarihan. Sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo. Taglay ang malakas na hangin, ulan at rumaragasang baha upang palubugin ang buong lupa. Yuyurakan ang ipinagmamalaking karangalan ng mga lasinggerong pinuno ng Israel. Mabilis ang pagkawala ng kanyang nagniningning na kagandahan, tulad ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos na agad kinukuha at kinakain kapag nahinog. Sa araw na iyon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang magiging maningning na korona ng mga nalabing hinirang. Siya ang papatnubay sa mga hukom upang maging makatarungan sa paghatol at magbibigay ng tapang at lakas sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. Si Isaias at ang mga lasenggong propeta ng Juda. Sumusuray na sa kalasingan ng mga pari at mga propeta kaya sila'y nalilito. Hindi na maunawaan ng mga propeta ang nakikita nilang pangitain at hindi na matuwid ang paghatol ng mga pari. Ang lahat ng mesa'y puno ng kanilang suka at nakakapandiri ang buong paligid. Ganito ang sinasabi nila laban sa akin. Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin? Sino bang nais niyang turuan at pagpaliwanagan? Ang sinabi niya ay para lamang sa mga batang musmos na nangangailangan pa ng gatas. Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan? Isa-isang letra, isa-isang linya at isa-isang aralin. Kaya naman magsasalita si Yahweh sa bayang ito. Sa pamamagitan ng mga dayuhan, siya'y magtuturo. Ganito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal. Ngunit hindi nila ito pinakikinggan. Kaya ganito ang pagtuturo ni Yahweh sa kanila. Isa-isang letra, isa-isang linya at isa-isang aralin. At sa kanilang paglakad sila'y mabubuwal. Mahuhulog sa bitag, masasaktan at mabibihag. Isang batong saligan para sa Zion. Kaya't ngayon ay dinggin ninyo si Yahweh, kayong mga walang galang na pinuno na namamahala sa lungsod ng Jerusalem. Sapagkat sinabi ninyo, nakipagkasundo na kami sa kamatayan, gayon din sa daigdig ng mga patay. Kaya hindi na kami mapapahamak, dumating man ang malagim na sakuna. Ginawa na naming kuta ang kasinungalingan at pandaraya ang aming kanlungan. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Gagawin kong panukat ang katarungan at pamantayan ang katuwiran. Wawasakin ng bagyo at aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan at pakikipagkasundo mo sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay ay mawawala ng bisa at masisira. At kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Araw-araw, sa umaga't gabi, ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Maghahasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ang mensahe nito. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan. Maikli ang kamang inyong higaan at makitid ang kumot para sa katawan. Sapagkat tulad ng ginawa sa bundok ng Perazim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit.
Tulad din ang ginawa niya sa libis ng Gibeon. Gagawin niya ang kanyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan. At tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya huwag ka nang magyabang. Baka ang gapos mo ay lalong higpitan. Sapagkat narinig ko na ang utos ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, na wasakin ang buong lupain. Ang karunungan ng Diyos. Itong aking tinig ay inyong dinggin. Ang sinasabi ko ay iyong unawain. Ang nagsasakabay, lagi na lamang pag-aararo at pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukid. Hindi ba't kung maihanda na ang lupa, ito'y sinasabugan niya ng anis at linga? Hindi ba tinataniman niya ito ng trigo at cebada at sa mga gilid naman ay espelta? Iyan ang tamang gawain na itinuro ng Diyos sa tao. Ang anis at linga ay hindi ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiig. Banayad lamang itong nililiglig o pinapalo. Dinudurog ba ang butil na ginagawang tinapay? Hindi ito ginigiik ng walang tigil. Pinararaanan ito sa hinihilang kariton, ngunit hindi pinupulbos. Ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mahusay ang kanyang payo at kahanga-hanga ang kanyang karunungan.